Just a while ago, I uploaded regarding iodized salt. Now, ano bang meron bang batas na nag-uutos tungkol sa addition of iodine to table salt? So, meron. Ano yun? So, RA 8172 or tawag niyang ASIN. So, Act for Salt Iodization Nationwide, ASIN. So, ano bang kahalagahan nitong batas na ito? Ito ay batas na ina-approve ni dating Presidente Fidel Ramos noong 1995. Ito ay para to solve the micronutrient malnutrition na ang kadalas ay common nito ay yung goiter o ito ay resulta sa iodine deficiency. So, kakulangan ng iodine sa mga kinakain natin. So, to solve that, dadagdagan ng iodine ang asin natin, table salt na sodium chloride ang chemical name niya. Table salt, sodium chloride. Dadagdagan ito ng kadalasan ginagamit, it's either potassium iodide or potassium iodate. Iodate meaning IO3 iodate ihalo ngayon doon sa so meron siyang rasyong sinusunod kung ilang milligram ang ihalo doon sa ilang grams ng asin, table salt. So ang ano lang no, parang magtaka ka lang tayo na tayo'y uh, rank number 5 tayo kasi 'di ba archipelago tayo, so ang dami nating mga baybayin na pwede tayong mag-produce ng asin, ano, pero mas higit ang ini-import natin, nag-i-import tayo ng asin. Ang ini-import natin ay asin, no, na hindi iodized, hindi iodized. So kahit na nagpo-produce tayo ng asin, na paano ba kasi gawin yung asin? So evaporation lang, binibilad yung seawater, no? Binibilad diyan sa kung nakita mo kung mayroon silang malaking kung pwedeng simentadong lugar na yung patubig lang, ano nila yung tubig galing sa dagat at uh, ano tawag nito, ibilad sa araw. So merong ano nun. So kung gusto niyo itatopic natin 'yan. So, yun lang ang ano, yung so hindi natin i-detalye kung paano ipaprocess yung ano ng asin. Basta yung iodized salt ay yun ang pagdadagdag ng iodine sa table salt natin, na ito ay pinagkalooban ng batas, Republic Act 8172 or ASIN, Act for Salt Iodization Nationwide. Okay, yun lang. So, meron siyang penalty. May penalty kung hindi pagsunod, ano, pero alam naman natin na medyo hindi stricto masyado itong batas na ito, no. So kasi mahal kasi pag iodized salt. So ang personal ko lang na nakikita, mayroon namang mga nasa palengke na nagbibenta ng hindi iodized salt na hindi naman hinuhuli. So, sabihin, medyo reluctant ang pagpapag-implement sa batas na ito. Pero yun nga, ang maganda ang layunin ay para ma-solve nga yung sakit tulad ng goiter na kadahilanan ay kakulangan ng iodine sa tinitik natin, ng pangkakain na tinitik natin. So, yan lang.